Ayan po mga kabida, nakaabot na po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ito hong balita na naglabas na raw ng warrant of arrest ito pong ICC no? Laban po sa kanya mga kabida. Sa isa pong event doon ho sa Hong Kong, actually kanina po ito mga kabida, nagsalita po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa harap mismo ng napakarami jump pack mga kabida ito hong stadium doon ho sa Hong Kong at nabanggit po niya ito hong balitang naglabas na po ng warrant of arrest daw ito hong International Criminal Court. Pakinggan po natin ito hong naging reaction po mga kabida ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sasabihin ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yan naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, paski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Ayan po. Parang hindi ho seryoso itong si dating Pangulong Digong dito sa napabalitang warrant of arrest kasi ang sabi niya kanina mga kabida kung ganun daw yung maging kapalaran po niya wala daw siyang magawa makulong po siya yun kung totoo yung balita na yun kasi kalat na po itong balita mga kabida kahit na po sa social media ito hong balita po ng Rappler na meron na daw warrant of arrest ito pong ICC na inilabas laban po kay Digong pero wala naman pong ebidensya wala naman pong mga dokumento at in fact hindi pa po nagsalita po itong International Criminal Court na meron na pong warrant of arrest na lumabas okay at gaya ng sinabi ko po doon sa previous vlog ko po mga kabida hindi ganun kadali yung pagproseso po ng warrant granting po na totoo po yung balita na yon ng mga kabida pero hindi ganun kadali yung proseso na yon
unang-una, kailangan po mag-coordinate po ng ICC mga kabida doon ho sa Interpol, ano? Kung ang Interpol po yung itatap po nila para po isi-serve ito pong warrant of arrest kung totoo po itong warrant of arrest, ano po. Kahit na po yung Malacanang po mga kabida, wala hong confirmation kung totoong meron pong warrant of arrest. Sa kanilang part po mga kabida, handa na po daw sila, no? Kung anumang eventualities po mga kabida na mangyari, ano po, no? Sa bagay, matagal naman pong sinabi ng gobyernong ito na wala ho silang magawa kapag magre-request itong Interpol po sa kanila, ano po. Unang nagsalita dyan si E.S. Bersamin, ano? And then sinigundahan po ito mga kabida ni Justice Secretary Remulla, ano po, no? Wala ho daw silang magawa kung sakali hong i-request po ng Interpol, considering ang Pilipinas po daw mga kabida ay part at kabilang po, ano, membro po ng Interpol po mga kabida, ano po. Ayaw po daw nila ng magiging consequences kung sakali hong tumanggi po sila, no, doon ho sa request po ng Interpol, ano, mga kabida. Now, eto po, titingnan na lang po natin kung anong magiging reaction po mga kabida, no po. Kasi ho, ang pagkakaalam po at naalala ko po yung explanation po ni Undersecretary Velasquez po ng Department of Justice, ano. Kapag merong warrant of arrest daw mga kabida na ilalabas po itong International Criminal Court at itatap po itong Interpol, okay, ang mangyayari daw dyan is yung Interpol mismo magko-coordinate po sa Pilipinas, ano po, sa kanilang counterpart po dito, lalong-lalo na po Philippine National Police, ano po. Pero hindi yung PNP natin dito ang magsiserve po ng warrant, ano? Okay? Dahil ho, ang sabi po ni Undersecretary Velasquez, wala na pong access at jurisdiction ang International Criminal Court dito sa Pilipinas, considering tayo po ay lumabas po noong 2019, ano? So, ang mangyayari daw dyan, naalala ko po yung sinabi po ni Yusek Velasquez, magpapatulong po itong Interpol sa PNP, ano? Para most likely locate kung saan po yung subject po nila, no? Okay? Tapos, yung mismong Interpol or representative ng Interpol ang magsiserve po ng warrant of arrest. Hindi ho ang PNP po natin, ano? Batay ho doon sa explanation po mga kabida ni Yusek Velasquez, ano, nung siya po ay nakapanayan po mga kabida ng GMA, ano po, sa pagkakaalala ko po mga kabida, no. So, yun, hindi ho ganun kadali, ano. Kung sinabi po na lumabas po yung warrant, okay, nung Sabado, okay, hindi ganun kadali po na nandyan na po ang warrant of arrest May narinig po ako kanina Meron pong isang vlogger na mayroon daw siyang A1 information na meron na daw warrant of arrest na hawak itong PNP, ano? At ito daw ay aarestuhin daw nila itong si Digong paglapag daw niya dyan ho sa airport, ano? Sabi ko, ganun ba kadali yun? Tsaka pangalawa, doon sa protocol, PNP ba yung magsaserve ng warrant of arrest? Hindi ata, no? Ang magsaserve po ng warrant of arrest ito pong Interpol, hindi ho ang PNP, ano? Okay? So, yun po yung naintindihan ko doon ho sa explanation po mga kabida, no, ni Yusek Velasquez ng Department of Justice, ano. Kaya nga, ito po yung dapat po nating abangan, ano, kasi ho, gaya ng sinabi ko po kanina, paulit-ulit, na hanggang ngayon po wala pa pong ebidensya, wala pa pong anong tawag po dyan, sign na meron na pong warrant of arrest. Kasi ho, unang-una, yung dokumento na magpapatunay na meron pong warrant of arrest, at saka ito kung statement, official statement mula mismo sa International Criminal Court, ano? So, aabangan na lang po natin yan mga kabida. Ang question po ngayon is kung babalik ba itong si Digong, ano, dito sa Pilipinas. Kasi ang pagkakaalam po natin, pumunta talaga siya doon sa Hong Kong para umattend doon ho sa isang gathering po, ano. Pasasalamat para kay PRRD, ano, ng mga OFWs po natin, ano, doon ho sa Hong Kong. Kasama po si Vice President Sara Duterte at ilang mga malalapit na kaibigan, at kasama ho ni Digong nung time po siya ay naging presidente po ng Pilipinas, ano po, no?
andun po mga kabida yung dati hong director po ng NICA, no? Na si General Alex Monte Agudo, ano po, retired. At iba pang mga opisyal po natin, ano? Dating hong opisyal at saka kasalukuyang opisyal, mga senador, no? Andun si Bongo, ano po, at saka ilang mga kandidato po ng PDP Laban. So yun po yung ganap po mga kabida ngayon, ano. So titingnan na lang po natin kung kailan pong balik ni dating Pangulong Duterte at yung sinasabi po nila na maraming mga police diyan ho sa mga airports. Titingnan na lang po natin kung ano po yung magiging ganap